ang bangka at ang kanilang ama. Amen. Iniwan nila ang bangka at sumunod kay Jesus. Amen. Sa mga mangisda po, napakahirap iwanan ng bangka. Kasi yan ang sinisecure talaga ng hanap buhay nila, di po ba? Yung biyanan ko po kasi mangisda, kaya lang hindi ko po naabutan. Kaya mapalad po ko, isa na lang biyanan ko. Pero alam po, nagyayabang yung anak nun eh. Bayo ko, si Sani. Sabi ni Sani, ay, Pastor, hindi mo naabutan nung namatay si tatay. Kala mo namatay si Fernando po. Kasi daw po yung haba ng pila na nakipaglamay, magkahaba, sabi niya. Eh, siya penporti na yun. Pero anyway, mangisda po yung biyanan ko. At sabi po ni teacher, talagang mahirap ang maging mangisda. At kapag bumabag yung talaga, isipin nila, isisecure nila yung bangka nila. Talagang itatali nila. Ano po? Kaya po, mahirap po sa mga ito na iwanan ang kanilang bangka at ang kanilang ama. No? So symbolically, yung kabuhayan at relationship pinaliguran. Ang hirap ano? Anyway, symbolically speaking, no, ano ba ang mas nauuna sa atin? Ano ba ang mas pinapahalagahan natin? Yung bangka na pwedeng masira, na pwedeng mawala, yung relationship. Pero po, wag naman natin ipagpapalit ito. No? Ang sinasabi lang natin, na pinapakita po dito, ang pinakamahal taas na pagkakatawag ay hindi yung tawag ng bangka, hindi tawag lamang ng relasyon, kundi ang tawag ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Amen. Amen. So kapag tayo ba ay mayroong mahalaga sa ating kabuhayan, mahalaga sa ating pamilya, amen? Pero kapag tinatawag tayo ng Panginoon, napapalingon din ba tayo? Amen. Amen? Amen. O sasabihin natin na, opo, sasabihin natin na parang wala lang. Okay? Ang sabi nga po, ito po yung sinasabi, worshiping the light means being willing to move when Jesus says, follow me. Being willing to move. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, galaw-galaw. Galaw-galaw. Amen. Napapagalaw ba tayo? Napapagalaw ba tayo ng salita ng Diyos? Amen. Ang dalangin po natin sa Capitol, dito po sa church na ito, na paglilingkod tayo ng salita ng Diyos, napapagalaw tayo. Amen. No? Minsan nag-uusap po kami ng isang leader, sabi niya, ay kailangan sa church na yun, yung pastor na kayang pagalawin yung mga miyembro. May ganun pang isip. No? Yung pastor daw kayang pagalawin yung mga miyembro. Ganun po. Ganun po minsan nag-iisip. Ano po? Pero sa Capitol, gagalaw tayo dahil sa Panginoon. Amen. Amen? Gagalaw tayo kasi alam natin, worth it ang galaw natin. Amen. Worth it na kahit inaanto ka, babangon ka para sumamba. Habulin mo yung 8:30. Ay, ang ganda ng countdown kanina. Sino nakaabot ng countdown dito? Ang galing po ng countdown. Abutan niyo po. Kasi bakit? Galaw-galaw nga po. Isa nakakatok pa ng bumang. Ang lamig pa naman ngayon. Di po ba? Ang hirap talagang bumangon sa matulog. No? Pero ang sabi po, being willing to move. Amen? Ang punto lang dito, gumalaw ang mga alagad nung tinawag sila ng Panginoon. Iniwan nila yung kanilang ama, iniwan nila yung kanilang bangka. Gumalaw sila, sumunod sila. No? Ayan. At panghuli po, excited kasi ako sa mga testimony ng mga Bible testimony. Pangatlo po, panghuli na po ito, the impact of the light. The impact of the light. It changed everything. Sabi po, it changed everything. Ito po, basahin ko po yung part natin sa letter reading ni Paul. Ganito po ang sinasabi. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo,
sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Amen. Amen. Ang liwanag ay may impact. Amen ba yun? Amen. Ang liwanag ng Diyos, ang sabi dito po ay nagiging significant, nagiging mahalaga sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa mga naliligtas. Amen. Amen. Nakikita lang natin yung power ng Diyos sa buhay natin kapag nakita natin na powerless tayo kapag wala ang Diyos. Amen. Na pinapakita natin sa buhay natin na ito ay isang bagay na naging reason upang tayo maging masigla, puno ng buhay sapagkat tayo niligtas ng Diyos. This is the message of Christ. At kung babalikan natin yung Galilea, kung babalikan natin yung lugar ng Nephtali at Zabulon, ang message na pinapakita po ng Panginoon, ang lupa ay kaya niyang i-redeem, kaya niyang muling bawiin at pagliwanagin dahil sa kapangyarihan ng liwanag. Amen. The light isn't a flickering candle. Hindi lang aandap-andap ang taglay natin sa Panginoon. It is a transformative power that alters the landscape of our lives and communities. Amen. Transformative power. Hallelujah. May liwanag na nagpapabago ng buhay. Hallelujah. No? Ang daming liwanag po na pwede sa bahay natin. Iba-iba ng purpose. Tama po? May kailangan liwanag na mahina lang, dim light. May liwanag na kailangan maliwanag ang bahay. May solar light. Or mayroon pong mga LED light. Noong isang araw po, umorder ng kami si Kuya Fred ng LED light sa Facebook. Ang ganda-ganda ng itsura ng dumating. Ang itsura. Oh. Kaya yun. At pa dumating, yun yung matindi. At pa ang dumating. Isa lang in-order, tatlong dumating, overpriced pa. Ayun. Kaya nasulit ang order. Ay, ikaw naman nagbayad eh. Amen. Kaya po, kung ano man pong liwanag na mayroon tayo, kailangan po natatransform yan ng buhay natin. Ano po? The light, ang sabi po, that transforms.